Real talk lang tayo mga kababayan, no? Kung pangit yung buhay mo ngayon, huwag mo isisi yan sa gobyerno. Kasi unang-una sa lahat, hindi naman ang gobyerno ang gumawa ng mga choice, di ba? Ikaw naman eh. Lahat ng mga nangyayari sa iyo ngayon, wala kang pera, sobrang hirap mo. Lahat yan, kasalanan mo yan. Hindi yan kasalanan ng gobyerno. Dahil unang-una sa lahat, ang gobyerno, nandyan lang yan eh, para tumulong. Nandyan lang yan para gawin yung kung ano yung mga programa, kailangan ng taong bayan. Kumbaga, hindi naman pwedeng maiisa-isahin talaga lahat ng tao sa buong Pilipinas. Hindi naman ganon, di ba? Kung ano nangyayari sa'yo ngayon, kung naghihirap ka, kasalanan mo yan. Dahil nung bata ka pa, pinag-aaral ka ng magulang mo, mas pinili mo pang lumandi, di ba? Pagkatapos, hindi ka nakagraduate. Kasi nga, nag-asawa ka kaagad. Pagkatapos, nagkaanak ka. Hindi ko kayo sinisisi ha. Pero kasi, yung bang nakakainis, no? Itong mga DD sheets, sinisisi yung gobyerno natin. Na kung titignan mo naman, yung mga nangyayari naman sa kanila ay hindi naman kasalanan ng gobyerno. Mga guys, nandito tayo ngayon sa aking ano ba to? Plantation. Ayan oh. Plantation ko yan ha. Yan ay mga dragon fruit. Yan oh, dragon fruit. Plantation ko yan. So yung sinasabi ko mga guys ha, mga DD sheets. Kung ang nangyari sa inyo ngayon ay naghihirap kayo, baka kasalanan nyo yan. Huwag niyong isisi sa gobyerno dahil hindi ang gobyerno ang may kasalanan yan. Kayo ang may kasalanan yan dahil mga tamad kayo. Tapos wala na nga kayong trabaho. Anak pa kayo ng anak. Diba? Maging responsable kayo. Ang daming pwedeng gawin para magkapera. O kailangan lang strategy. Diba? Pumapag-ibig nga kayo diba? Pagdating sa strategy para magkapera, wala. Asa kayo sa gobyerno. Gusto nyo, palalamunin lang kayo ng gobyerno. Diba? Mag-isip-isip naman kayo ng tama. Mga DD sheets, no? Alam nyo yung mga utak. Alam nyo yung mga utak nyo, no? Para mga utak biya. No? Wala talaga kayong utak. Isisi nyo ba naman lahat sa gobyerno? Hello? Sa panahon ng tatay nyo, hindi nyo nga sinisi si Duterte. Walang ayuda. Diba? Hindi nyo nga sinisi si Duterte na pagkatapos ng bagyong Odette, ang pinamigay ay trapal at saka coco lumber. Hindi nyo nga sinisi. Okay lang sa inyo. Hindi nyo nga sinisi si Duterte sa Parmalis scam. Hindi nyo nga sinisi si Duterte tungkol sa West Philippine Sea. Nakita nyo, pinamigay lang niya ang control, no, sa China ng West Philippine Sea. At mind you mga kababayan nag-wish pa siya na maging province of China, no, ang Pilipinas. Grabe, no? Pero ngayon sa panahon ni PBBM, andito tayo. Kita niyo naman, kaliwat kanan ang tulong ng ating gobyerno. Pero kaliwat kanan din ang inyong reklamo na para kayong mga walang kabusugan. Pero kung titingnan naman natin, guys, no, kung titingnan naman natin wala na kayong karapatang magreklamo dahil lahat nga binibigay na ng ating gobyerno, ng ating pangulo, diba? So, ito lang masasabi ko, no? Ito lang mga masasabi ko sa mga DD sheets. Kung kayo naghihirap ngayon, magtrabaho kayo. Meron naman siguro kayong mga kamay, diba? Meron kayong mga paa. Meron kayong mata na binigay ng Diyos. Magtrabaho kayo. Matuto kayo magtrabaho. At huwag kayong umasa sa gobyerno. Diba? Yan ang masasabi ko sa inyo mga DD sheets na puro mga reklamador. Nagugutom daw. Katulad ni Trixie. Gutom na kami, Mr. President. Umuwi ka sa inyo. Huwag kang mag-rally. Umuwi ka sa inyo, magsaing ka, magluto ka, magprito ka ng isda, maggulay ka para mabusog ka. Kumain ka, di ba? Ang taba-taba mo, gutom ka. Hindi ka naman mukhang gutom.
Hindi ko inaano yung mga matataba Pero ito kasi, nagsasabi ng gutom pero hindi naman mukhang gutom. Oh. Tapos si Duterte naman, ang problema ngayon, gutom ang Pilipino. Diyos ko, pinakitaan natin ng video. Sa panahon niya, nagrarally ang mga jeepney drivers. At ano yung sinasabi ng mga jeepney drivers? Yun, pumupunta sila, namamalimos sila sa kalsada. Yung matanda, di ba, muntik na daw siyang masagasaan. Wala daw siyang choice kasi kailangang mamalimos dahil wala ngang binibigay na tulong na ayuda si Duterte. Panahon yun ng pandemika, walang ayuda. Samantala ngayon sa panahon ni PBBM, tapos na ang pandemic pero kita nyo naman ang ayuda mga kababayan, kabi-kabilaan. Di ba? Kung titingnan natin, dapat wala na nga ayuda dahil tapos na yung tapos na yung pandemic Pero wag ka talagang ang ayuda, kabi-kabilaan. Di ba? Yan mga kaibigan, iba talaga ang ating Pangulo. Iba talaga si PBBM. Talagang inaalagaan niya ang sambayan ng Pilipino, ang mga mamamayang Pilipino. At kita nyo ngayon, napakaganda ng bill. Batas na kasi napirmahan na niya So napakaganda ng batas, di ba? Tungkol ito sa ating pag-aangkin, sa ating mga soberenya dyan sa West Philippine Sea. At maglalabas pa ng bagong map, mga kababayan, na pinapakita, mga kababayan, na yung tawag dyan, dyan sa tinatawag noon na South China Sea, ngayon ay tatawagin na rin, yung part na atin, tatawagin na West Philippine Sea. Only in the time of President Marcos Jr. Mga kababayan, sa panahon ng tatay niya, si President Marcos Sr., gumawa din diba ng presidential decree si President Marcos Sr. tungkol dyan sa pag-aangkin natin sa Spratlys, diba? Sa Spratlys Group of Islands, diba? Sa Pag-asa Group of Islands, diba? Tapos ngayon naman sa panahon ni PBBM, ang kanyang anak, ito naman ang ginawa, di ba? Di maganda. Guys, talagang ang panira lang talaga si Digong, Si Digong lang talaga ang panira. Kasi sa panahon ni Pinoy, pinaglaban din ni Pinoy yan, di ba? Yung kaya nga nagsampas siya, di ba, ng demanda, di ba? At 2016, dumating na nga yung ruling, arbitral ruling, at sinasabi na tayo nga ang may karapatan dyan. Yan ay ating exclusive economic zone. Kaso dumating si Duterte. So, 6 na taon ang ginawa ni Duterte, ibinigay niya ang control sa China, pinapasok niya ang China, mga kaibigan, at binest friend niya ng husto, si Xi Jinping, at nag-wish pa siya na tayo ay maging province na lang daw ng China. Kita nyo? Kaya ngayon, sa panahon ni PBBM, hirap na hirap si PBBM na talaga namang ipaglaban ang ating karapatan. Pero, guys, hindi sumusuko ang ating Pangulo na kahit anong mangyari, daming threat sa kanya ni Xi Jinping. Puro threat ang ginagawa ni Xi Jinping. Kesyo magkakagulo, kesyo ganito mangyayari. Naniwala ba ang Pangulo natin? Nanginig ba ang tuhod niya? Hindi! Samantalang si Duterte, isang salita lang ni Xi Jinping, nanginginig na ang kanyang tuhod. Talagang nanginginig ang kanyang tumbong, mga kaibigan. At hindi na talaga niya inulit pa. Kaya ang sinasabi na lang ni Xi Jinping ay maging province of China tayo. Ni Duterte, ang sinasabi na lang ni Duterte ay sana, maging province of China tayo. Gawin nyo na lang kaming province of China. Yan yung sinasabi niya yan ang gusto niyang Pangulo. Walang pakialam sa Pilipinas. Walang pagmamahal sa Pilipinas. Yan talaga ang gusto niyang Pangulo. Kami ayaw namin, Majority of the Filipinos ayaw ng ganyang Pangulo dahil ang gusto namin isang Pangulo na pinagtatanggol ang ating mga soberenya, ang ating mga teritoryo at ang ating karagatan dyan sa West Philippine Sea. Kaya mga kababayan, sa kahit anong eleksyon, huwag tayo bumoto ng mga DDS na mga senador. At kahit sino, basta DDS, huwag na nating iboto dahil wala